Good evening, everyone. Pag-usapan po natin ngayon, mga kababayan, ito pong nakatakdang proclamation ng mga nananalong senador noong nakalipas na eleksyon. At sana po ito ay matapos na ng kumilik sapagkat sa Lunes ay magre-resume po yung 18th Congress dahil po sa itinatakdang mga canvassing sa incoming President at Vice President. Pero mayroon pong nagkaroon po ng problema sapagkat ito pong mga anti-Marcos ay katulad din po nung nangyari doon sa Comelec noon na nag-file din po sila ng petition dyan sa ngayon sa Comelec at tila ito po ay maantala na mauudlot ng ilang mga araw ito sapagkat nasa Comelec na po yung petition at humihiling ng TRO upang pigilin po yung proklamasyon ni Presumptive President Bongbong Marcos. At ganun din po yung Comelec ay pinigilan din po na magkaroon ng canvassing mula dyan sa Comelec at saka sa Kongreso. So ito mga kababayan ay itong kagagawa ng mga anti-Marcos na hindi nila matanggap ang kanilang pagkatalo ay nagbibigay ito ng problema o sagabal sa papasok na administrasyon. At atin pong matunghayan ngayon na ito pong hinihiling ng mga petitioner dyan, ang grupo na ito ni Attorney yung pare pa dyan. Ito ay hindi nakakabuti sa ating bayan. Hindi nila iniisip yung talagang kapakanan ng ating bayan, kundi ang iniisip nila na upang sirain at hindi makabalik yung Marcos dyan sa Malacanang. Yun po yung kanilang layunin. Wala po silang pakialam kung ang bansa natin ay mahati-hati at magkaroon ng kaguluhan. Yan po yung isa sa ating nakikita dyan. At para dyan po sa mga anti-Marcos, ay karapatan po ninyo. Mag-file kayo dyan sa Supreme Court ng anong mga petition. Pero dapat kayo huwag lumabis sa ating saligang batas sapagkat ito pong inyong ginagawa ay hindi po mabuti ito at nakakahiya ito sa mga Pilipino na kung saan itong ating presumptive president na si Marcos at Inday Sara na Vice President ay kinikilala na po yan sa buong mundo. Ang Amerika at kahit yung Pentagon at sa amang bansa ngayon sa buong daigdig ay kinikilala na po si Marcos bilang elected president. Pagkatapos inyong filean ngayon ng petition dyan sa Korte Suprema, ay di nahahadlangan ninyo yung talagang totoong inihalal ng 31 milyon ng mga Pilipino. Isipin ninyo yan kung ano yung kalukuhan ng ginagawa ninyo. Karapatan ninyo yan, mag-file kayo. Pero ang ginawa ninyo hindi po nakakabuti sa ating bayan yan. Yun ang papasok na administrasyon natin at ang Congress ay naghahanda ng mga ruling dyan po sa pag-resume nila ng ngayong Lunes o Petsa 24. Sila sa Lunes po yan. Hindi na po magbabago yung mga bilang ng boto mula doon sa Comelec hanggang sa Kongreso. Iyan na rin po yung mga boto na yan. Wala na pong pagbabago yan. Kasi
pinoproseso lang sa Comelec yan at inendorso doon sa Congress ang mga boto na yan. Pero wala pang pagbabago dyan. Yan na rin po yan. Kaya sa laking lamang ng ni Marcos at saka ni Inday Sara sa nakaraang eleksyon ay yan na rin po ang lalabas doon sa canvassing ng Comelec. Ang problema, nagkaroon nga ng petition at hinaharang ito at ipigilan si Marcos na maproklama at makaupo sa Malacanang. Kaya takot na takot itong mga taong ito eh. Ang pangalawa, ito pong petition, contents po ng petition na kanilang isinampa doon sa Supreme Court ay wala pong kaibahan doon sa mga 8 petition na isinampa nila doon sa Comelec noon, disqualification cases doon. Ang contest noon ay magkaparehas. Ngayon, dinala nila sa Supreme Court dahil alam na nila na mapoproklama na si Marcos ngayong linggong ito at nagmamadali silang ipinasok ito sa Supreme Court. Kaya ang contents nito, naulit ko po, ay magkaparehas. So nangahulugan na mahina po itong petition na isinampa nila. So malinaw na pamumurisyo lang ito. Ngayon, nasa Supreme Court na at nagpalabas na yata ng TRO itong Supreme Court upang pigilin itong Congress at Comelec sa canvassing sa mga boto ni Marcos at pinawalang visa ang kanyang COC magmula pa noon. At yan po ang hiniling nila. Isipin ninyo mga kababayan, sa 31 million plus na bumoto kay Marcos, madali na lamang sabihin na nila na pawalang visa yung 31 million. Ano kayo, hilo? Hindi ba ninyo alam kung kaano kadami itong 31 million plus na mga bumuboto? Kasama na doon yung mga OFW. Kasama na doon ang mga OFW sa buong daigdig kung saan mayroon tayong mga workers doon. Itong namang grupo dyan sa Australia, yung mga Pilipino dyan, na kung saan ay nagprotesta. Palibhas ay ang pamilya Marcos ay nagbakasyon ng 3 araw doon sa Australia, ay sinalubong ng protesta si Marcos, na kung saan ang mga pagbibintang nila ay iyon pa rin po yung mga sinaunang mga paninira nila laban sa mga Marcos. Anong klase? Para na itong mga taong ito ay para ng mga siramplaka eh. Ulit-ulit na lang eh. Hindi ba nakakahiya yun, yung ginagawa ninyo dyan sa Australia? Sinasasalubungin ninyo yung President-elect Bongbong Marcos dahil lang sa inyong ninanais na hiyain. Hindi lamang ang nakakahiya dyan, kayo ng mga Pilipino, na sa halip na kayo ay makipagtulungan, kayo ang nakakahiya. Di ba ninyo alam yung 31 million kung gaano kadami? At ang mga world leaders ay nirecognize na si Marcos bilang susunod na Pangulo sa Pilipinas. Anong klaseng mga tao kayo? Hindi ba kalukuhan yung ginagawa ninyo? Kaya yung mga anti-Marcos na ito, na kung ayaw ninyo kay Marcos, o di respetuhin ninyo yung 31 milyon ng mga Pilipino na bumuto nito. Wala tayong magagawa eh. Yan ang gusto ng taong bayan, na ang mga Marcos ay babalik na sa Malacanang. Tapos,
kung ano yung mga isyu na noon ay inyo ng dating ginagamit, ngayon pa rin, ganun pa rin po yung inyong ginagamit na isyu. Ha? Paulit-ulit kayo. Gusto ninyo yung ating bansa ay mananatiling hati at watak-watak. Bakit hindi ninyo kayang gawin? Yung pagrespeto sa majority ng taong bayan na naghalal ni Marcos. At dahil dyan mga kababayan ay lalong lumakas patuloy si Marcos sa kanilang ginagawa. Lalo pang lumakas. At kahit na itong ulit-ulit ninyong birada kay Marcos, alam na ng taong bayan, mga majority sa taong bayan ay hindi na po naniniwala sa inyo. At lalo lang kayong nagiging kawawa. Alam ba ninyo, hindi kayo ang nagiging kawawa dito. Kayo ang nagiging kawawa. Hindi yung mga taong sumusuporta ni Marcos. Sapagkat yun ay dapat igalang. Majority yun. Kayo, ilan lang. Meron lang kayong 14 million na nakuha ni Robredo sa eleksyon. Samantalang yung 31 million plus na boto ng taong bayan para kay Marcos ay hindi ninyo inirerespeto. Anong gusto ninyo? Pagpatuloy ninyo yung inyong ginagawa na pang sarili lang? Ba, anong klaseng mga tao ito? Kaya kayo isipin mo, itong proklamasyon na ito ng Pangulo, maaantala ito. Malaking kawalan yan. Hindi sa kay Marcos, kundi sa ninanais ng taong bayan na naghalal sa kanya. Bukas, magproklama ng senador. Naka-schedule bukas ang proclamation ng senador. Ngayon, inaasahan natin na ito ay matapos na para wala nang maraming iisipin pa. Ang mga senador na ipoproklama bukas ay sila Robin Padilla. Si Hontiveros lamang ang opposition doon na nakapasok. Tapos, yung proclamation bukas dapat ay magkasunod-sunod na sana yan pagkatapos ng mga senador at insakto sa 24 pag-resume ng Congress ay maproklama na si Marcos. Pero dahil dyan sa kalukuhan ninyo, inantala ninyo, ay nagbibigay kayo talaga ng problema. Isipin nyo yan kung tama yung ginagawa ninyo. Ngayon, ang mga senador, pagdating sa sunod na administrasyon, itong mga senador ay majority ito. Susuporta kay Marcos ito. Maliban na lamang dyan kay Hontiveros, yan lang ang nakapasok ng posisyon. Pagkatapos, ang napakaganda pa nito, yung sumunod na kongreso, lalo na kung si Congressman Martin Romualdez ang magiging House Speaker niyan, ay napakaganda po. Halos plansado lahat yung mga pagkilos ng gobyerno dahil po sa majority dyan sa Kongreso ay sumusuporta kay Marcos.
Ayan po. Kaya hindi natin, ah, hindi tayo magtataka. Itong mga anti-Marcos nagsusumikap na mag-file ng petition. Tingnan natin kung ang petition ninyo ay makalusot yan dyan sa Senado. Pero alam ko, sa Supreme Court. Pero alam ko na ang Supreme Court ay maingat din yan na nagbabalanse kung ano yung petition ninyo, kung ano yung contents ng petition ninyo. Sapagkat hindi po basta-basta na desisyonan lamang ng Supreme Court yan na walang tuwirang pag-aaral sa inyong petition. Wala naman yung inyong petition na sinampa dyan, wala naman, hindi naman matibay. Sintulad din, yan din yung sinampa ninyo doon sa Comelec noon. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dyan. Pero maingat ang Supreme Court magpapasya dyan. At alam din ng Supreme Court na ang inyong ginagawa ay pang abala lamang. At yan ay dapat itapon sa basura. Hindi ko po naman pinangunahan yung Supreme Court, pero dapat yan ay ibasura yan. Wala pong kwenta yan. Alam ng Supreme Court yan na yung 31 million at ikumpara sa petition nila, titimbangin yan kung alin ang mas mabigat. Alin kaya ang mas mabigat yan? Yung petition ng mga kasinungalingan o yung 31 million na katotohanan? Ayan po. Kaya pansamantala mga kababayan ay yan lang muna ang ating sasabihin sapagkat inaantabayanan ng taong bayan itong petition na ito at nagbibigay pa ito ng lalong lakas ni Marcos, lalo't higit na halal na siya ng pagkapangulo at magiging kawawa kayong mga anti-Marcos kasi nakikilala na kayo ng totoo ng taong bayan. Kayo ang magiging kawawa. Hindi akala ninyo si Marcos magiging kawawa dyan. Hindi po yan. Kayo ang magiging kawawa sapagkat iiwanan kayo ng inyong taga-suporta. Puro walang kwenta ang inyong ginagawa. Puro lang kayo kwento, walang kwenta. Okay, hanggang dito lang muna tayo mga kabayan, hanggang susunod po natin na video. Huwag pong kalimutan ninyo na mag-subscribe na po sa ating channel. Ang channel na ito, mga kabayan, ay gagamitin natin para po sa inyong kaalaman, lalo na't higit sa pagpatuloy natin na suporta sa ating Pangulong elect Bongbong Marcos. God bless all.